Language, Grade 1. Quarter 1, Week 4, Day 1 to 4. Let's learn about express a request or ask for a favor. Words that present similarities and differences between objects or people. Correct intonation and tone. And recalling past events. Matatag curriculum. Hello kids, it's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Expressing a request or ask for a favor. Words that present similarities and differences between objects or people. Correct intonation and tone. Recalling past events. Day 1. Express a request or ask for a favor. At the end of the lesson, the learners will be able to name objects that are commonly found at home and use common and appropriate language to express a request or ask for a favor. Magandang araw mga bata! Noong nakaraang linggo ay pinag-aralan natin ang mga simpleng pagbati at wastong pagtawag sa taong babatiin. Naranasan na ba ninyong humingi ng isang bagay sa magalang na pamamaraan? Halimbawa, sa tuwing kami ay nasa hapagkainan, palagi akong nagsasabi sa kapamilya ko, pwede po paabot ng kanin? O kaya'y, pahingi po ng tubig. May karanasan din ba kayong ganito? May karanasan din ba kayo sa paghingi ng bagay sa magalang na pamamaraan sa ibang sitwasyon? Humanap ng inyong kapareha at gawin ang mga sumusunod na sitwasyon. Narito ang mga sitwasyon. Una, nais mong humingi ng baon sa iyong magulang, pambili ng pagkain sa paaralan. Paano mo ito sasabihin? Pangalawa, nais mong humingi ng tulong sa iyong guro dahil nahihirapan ka sa inyong aralin. Paano mo ito sasabihin? Pangatlo, nais mong maglaro kasama ang iyong mga kaibigan. Paano mo ito sasabihin? At pang-apat, nais mong humiram ng lapis sa iyong kaklase para sa iyong gawain. Paano mo ito sasabihin? Ngayong araw, pag-aaralan natin kung paano gumamit ng mga salita sa paghingi ng isang bagay o paghingi ng pabor sa kapamilya, kaibigan, kaklase o sa mga nakatatanda sa atin. Gayun din ang tono ng boses na dapat nating gamitin sa paghingi ng pabor o pakikiusap. Basahin ang mga salita sa paghingi ng isang bagay o paghingi ng pabor. Narito ang mga salita sa paghingi ng isang bagay o paghingi ng pabor. Pwede pong pahingi, pwede pong pahiram, pwede pong pakiabot, maari po bang makahingi, maari po bang makahiram, maari po bang makiabot, pakiabot nga po, please. Ngayon naman, basahin muli ang mga sumusunod na salita sa paghingi ng pabor. Bigkasin naman ito ng may tamang tono ng boses. Pwede pong pahingi, pwede pong pahiram, pwede pong pakiabot, maari po bang makahingi, maari po bang makahiram, maari po bang makiabot, pakiabot nga po, please. Basahin ang mga halimbawang pangungusap gamit ang mga salita sa paghingi ng pabor. Mama, pwede pong pahingi ng saging? Nanay, maaari po bang makahingi pa ng pagkain? Binibining Cruz, maaari po bang makahiram nitong mga laruan? Aling Mia, pakiabot nga po ng kutsara at tinidor? Pansinin ang salitang pakiabot. Sa salitang ito, gumamit ng
Paki, pakiabot. Ano nga ba ang ibig sabihin ng paki? Ang salitang paki ay nagsasaad ng kahilingan o pagsusumamo na karaniwang may kasamang paggalang. Ito ay maikling anyo ng pakisuyo at ginagamit upang gawing magalang at mahinahon ang isang hiling o utos. Gaya ng salitang pakiabot. Ang salitang ito ay isang utos na dinagdagan ng paki upang gawing magalang at mahinahon ang isang hiling o utos. Halimbawa, pakikuha nga po ng tinapay. Ang salitang utos na nilagyan ng paki ay pakikuha. Sumunod, pakibuksan nga po ang bintana. Ang salitang utos na nilagyan ng paki ay pakibuksan. Pakinggan natin ang usapan at alamin kung ano-anong mga salita ang ginagamit natin kung tayo ay hihingi ng tulong o makikiusap. Narito ang pag-uusap ng bata at ng kanyang tatay. Bata, tatay, maaari mo ba akong turuan sa aming aralin? Sagot naman ng tatay, sige, tuturuan kita. Narito naman ang pag-uusap ng bata at ng nanay. Sabi ng bata, Nanay, pwede mo po ba akong samahan matulog? Sagot naman ng nanay, sige anak, tabi tayong matulog. Ano-anong mga salita ang ginamit ng bata upang manghingi ng tulong o pabor? Sa unang larawan, ang sabi ng bata ay, Tatay, maaari mo ba akong turuan sa aming aralin? Ang ginamit niyang salita upang manghingi ng tulong o pabor ay, Maaari mo ba akong turuan? Gumamit siya ng salitang maaari. Sa pangalawang larawan naman, ang sabi ng bata ay, Nanay, pwede mo po ba akong samahan matulog? Ang ginamit niyang salita upang manghingi ng tulong o pabor ay, Pwede mo po ba akong samahan matulog? Gumamit siya ng salitang, Pwede mo po ba? Anong napansin ninyo sa ginamit kong tono ng boses nang basahin ko ang usapan? Bukod sa mga salitang ginamit ng bata sa napakinggan ninyong usapan, mayroon pa bang ibang mga salitang maaari nating gamitin kung tayo ay hihingi ng tulong o pabor? Ibahagi ninyo sa klase. Tandaan na bukod sa pagiging magalang at paggamit ng wastong mga salita, kapag tayo ay hihingi ng tulong o pabor, mahalaga ring naaayon ang tono ng ating boses. Ganoon na rin ang ekspresyon ng ating mukha. Kasama ng inyong kapareha, ibigay ninyo ang pangalan ng bawat larawan. Ang larawang ito ay laruan o mga laruan. Ang larawang ito ay bag. Ang larawang ito ay aklat o mga aklat. Ang larawang ito ay upuan. Ano pa ang mga bagay na pagmamay-ari ninyo o mayroong kayo sa bahay? Magbigay ng ilan. Ngayon naman, ang isa sa inyo ay magpapanggap na humihiling at ang isa naman ay siyang magbibigay. Ang humihiling ay gagamit ng salita sa paghingi ng pabor, habang ang magbibigay ay tutugon ng maayos. Halimbawa, Maaari ba akong makahiram ng iyong mga laruan? Ang nagsasalita ay humihiling. Oo naman, pwede mong paglaruan ang aking mga laruan. Ang pangalawa namang nagsalita ay siyang magbibigay. Basahin ang paghingi ng pabor ng bata sa kanyang nanay. Nanay, pwede pong pahingi ng biskwit? Pwede ring ganito ang paghingi ng pabor ng bata. Nanay, maaari po bang makahingi ng biskwit? Maaari ring ganito ang paghingi ng pabor ng bata. Nanay, pakiabot po ang biskwit. Ngayon naman, magbigay ng mga bagay na gusto mong hilingin sa iyong mga magulang. Paano mo ito sasabihin? Anong mga salita ang gagamitin mo? Halimbawa, Tatay, maaari po ba akong maglaro ng computer games? Nanay, pwede po ba akong sumama sa inyo sa palengke? Magbigay naman ng mga bagay na gusto mong ihingi ng tulong sa iyong guro. Paano mo ito sasabihin? Anong mga salita ang gagamitin mo? Halimbawa,
Binibining Santos, maaari po ba ninyo akong turuan sa aking aralin? Ginoong Cruz, pwede po ba akong magpaturo sa inyo sa aking asignatura? Ano ang tamang paraan sa paghingi ng isang bagay o pabor sa ating mga kapamilya, mga kaibigan o sa mga nakatatanda sa atin? Ang tamang paraan sa paghingi ng isang bagay o pabor sa ating mga kapamilya, kaibigan o sa mga nakatatanda ay dapat gawin ng magalang, maayos at may pagpapakumbaba. Gumamit ng magagalang na pananalita at maging magalang sa tono ng boses at kilos. Ano ang tono natin sa paghingi ng mga ito? Ang tono ng ating boses ay kasing halaga ng mga salitang ating sinasabi. Kahit gaano pa kagandang pakinggan ang ating pananalita, kung ang tono ng boses ay walang galang, mayabang, pasigaw o padabog, maaring magkaroon ng hindi magandang epekto sa ating kaharap. Paano kaya kung nasabi din naman natin ang mga magalang na pananalita, ngunit ang boses natin ay hindi tama? Ano kaya ang pwedeng mangyari? Kung ang boses natin ay hindi tama, maaaring mainis o masakta ng ating kausap, maaaring hindi ka pagbigyan, maaaring magkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Maaaring hindi mo sinasadya pero baka isipin ng kausap mo na bastos ka o walang respeto. Ang tono ng boses ay bahagi ng komunikasyon. Kung mali ang tono, ibang magiging dating ng mensahe. Ang pakikisama, respeto at kababaang loob ay hindi lang nakikita sa salita kundi naririnig din sa paraan ng ating pagsasalita. Day 2. Words that present similarities and differences between objects or people. At the end of the lesson, the learners will be able to: Letter A. Use high-frequency words to describe family members. And Letter B. Use words that present similarities and differences between objects or people. Magandang araw mga bata! Kahapon, napag-aralan natin kung paano gumamit ng mga salita sa paghingi ng isang bagay o paghingi ng pabor sa kapamilya, kaibigan, kaklase o sa mga nakatatanda sa atin. Gayun din ang tono ng boses na dapat nating gamitin sa paghingi ng pabor o pakikiusap. Sino ang mga kasama ninyo sa bahay? May kapatid ba kayo? Sino ang pinakamatanda o pinakabata sa inyong pamilya? Paano nagtutulungan ang bawat kasapi ng inyong pamilya? Ngayong araw, pag-aaralan natin ang mga paraan kung paano natin magagamit ang wika para paghambingin ang mga bagay o tao. Ibig sabihin, titingnan natin kung ano-ano ang pagkakatulad o pagkakaiba nila at gagamit tayo ng mga tiyak na salita para ilarawan sila. Matututo rin tayo ng ilang mga salitang makatutulong sa atin na magpahayag ng mga bagay tungkol sa ating sarili at sa ating pamilya. Ating pakinggan ang mga pangungusap at alamin kung anong mga salita ang ginagamit kapag naghahambing. Halimbawa, masipag ang tatay ko. Masipag din ang nanay ko. Pareho silang mahusay magluto. Sa mga pangungusap na ito, ang nanay at tatay ay pinaghahambing. Mahusay sumulat ng tula si ate. Mahusay naman kumanta si kuya. Di tulad ni ate na ayaw maglaro, hilig naman iyon ni kuya. Ako ang bunso, talento ko ang magpasaya sa kanila. Inaalagaan nila akong mabuti. Sa mga pangungusap na ito naman, pinaghahambing si ate at si kuya. Ngayon, tukuyin ang mga salitang naglalarawan sa mga miyembro ng pamilya, pati na rin ang kanilang pagkakatulad at pagkakaiba. Muli, basahin natin ang mga pangungusap na ito. Sa unang pangungusap, masipag ang tatay ko. Sa pangalawang pangungusap, masipag din ang nanay ko. At pangatlong pangungusap, pareho silang mahusay magluto.
Paano ba ipinaghambing si tatay at nanay? Ano ang salitang naglalarawan? Ang salitang naglalarawan ay masipag. Masipag ang tatay ko, masipag din ang nanay ko. Sila ay pinaghambing sa pagiging masipag. Ang salitang naglalarawan din ay mahusay magluto. Ngayon, alamin natin ang kanilang pagkakatulad o similarities. Ang kanilang pagkakatulad ay si tatay at nanay ay parehong masipag at mahusay magluto. Tingnan naman natin ang sumunod na pangusap. Mahusay sumulat ng tula si ate. Mahusay naman kumanta si kuya. Di tulad ni ate na ayaw maglaro, hilig naman iyon ni kuya. At ang panghuling pangusap ay, ako ang bunso, talento ko ang magpasaya sa kanila. Inaalagaan nila akong mabuti. Ang ginamit na pangungusap upang ilarawan si ate ay, mahusay sumulat ng tula. Ang ginamit naman na salita para ilarawan si kuya ay, mahusay naman kumanta. Gumamit din ng paglalarawan kay ate na ayaw maglaro. Kay kuya naman ay hilig naman maglaro. Ang salitang naglalarawan naman kay bunso ay talento niya ang magpasaya. At inilarawan naman ng bunso na inaalagaan siyang mabuti ng kanyang pamilya. Ngayon alamin natin ang pagkakaiba o differences ni ate at ni kuya. Si ate ay ayaw maglaro, pero si kuya ay mahilig maglaro. So sila ay magkaiba. Si ate ayaw maglaro, si kuya naman mahilig maglaro. Narito pa ang kanilang pagkakaiba. Magkaiba rin ang talento ni na ate. Si ate ay mahusay sumulat ng tula. Ang talento naman ni kuya ay mahusay kumanta. Tukuyin ang mga salitang ginagamit upang ipahayag ang pagkakatulad at pagkakaiba, tulad ng din, pareho at di tulad. Sa pangalawang pangungusap, gumamit ng salitang din upang ipahayag ang pagkakatulad. Gumamit din ng salitang pareho upang ipahayag din ang pagkakatulad ni nanay at ni tatay. Sa pangatlong pangungusap naman, gumamit ng salitang di tulad upang ipahayag ang pagkakaiba ni ate at ni kuya. Ang mga salitang tulad ng pareho at rin o din ay ginagamit upang ipakita ang pagkakatulad ng mga bagay o tao. Habang ang hindi tulad o di tulad ay ginagamit upang ipakita ang pagkakaiba. Masdan ang mga larawan. Ito ay mansanas. Ito naman ay saging. Ano ang pagkakatulad at pagkakaiba ng dalawang prutas? Narito ang halimbawa. Ang kanilang pagkakatulad o similarities ay pareho silang prutas, pareho silang masustansya, at pareho silang matamis. Ang kanila namang pagkakaiba o differences ay ang mansanas ay bilog, ang saging naman ay pahaba. Ang mansanas ay matigas, di tulad ng saging na malambot. Pwedeng kainin ang balat ng mansanas, di tulad ng balat ng saging na hindi pwedeng kainin. Masdan naman ang mga larawang ito. Ito ay lapis at ito naman ay Crayola. Ano ang pagkakatulad at pagkakaiba ng dalawang bagay? Paghambingin natin ang dalawang bagay. Ang kanilang pagkakatulad o similarities ay pareho silang pahaba ang hugis. Pareho silang may matulis na dulo. Pareho silang gamit sa pagsusulat at pagguhit. At pareho silang gamit sa paaralan. Ang kanila namang pagkakaiba o differences ay ang lapis ay ginagamit sa pagsusulat. Ang Crayola ay ginagamit na pangkulay. Ang lapis ay isang kulay lamang, di tulad ng Crayola na maraming kulay. Ang Crayola ay madaling mabali, di tulad ng lapis na mas matibay at matigas. Ano ang ginagawa natin kapag tayo ay naghahambing? Kapag tayo ay naghahambing, ikinukumpara natin ang dalawang bagay, tao o pangyayari
upang ipakita ang kanilang pagkakatulad o pagkakaiba. Gumagamit tayo ng mga salitang pananda sa paghahambing tulad ng pareho, kapwa, tulad, gayon din, rin, din, para sa pagkakatulad. Di tulad, samantalang, ngunit, subalit, iba sa, para sa pagkakaiba. Anong mga salita ang pwede nating gamitin kapag gusto nating ipakita ang pagkakapareho ng ating pinaghahambing? Paano naman kung gusto nating ipakita ang pagkakaiba nila? Ang mga salitang tulad ng pareho at rin o din ay ginagamit upang ipakita ang pagkakatulad ng mga bagay o tao. Habang ang hindi tulad ay ginagamit upang ipakita ang pagkakaiba. Ngayon ay pumili ng isang miyembro ng inyong pamilya. Gamit ang mga natutuhan nating salita, paghambingin ninyo ang inyong sarili at ang napili ninyong miyembro ng pamilya upang maipakita ang pagkakatulad at pagkakaiba nila. Day 3. Correct intonation and tone. At the end of the lesson, the learners will be able to: letter A, describe foods in the community which have local names, and letter B, tell whether sentences listened to employed correct intonation and tone. Magandang araw mga bata! Kahapon, napag-aralan natin kung paano maghambing gamit ang mga tiyak na salita. Pakinggan ang mga sumusunod na tanong. Sino sa inyo ang tumutulong sa mga gawaing bahay? Sumusunod ba kayo sa mga utos ni nanay o tatay? Halimbawa, sinabi ni nanay na ayusin ninyo ang inyong gamit sa kwarto. Paano niya ito sinasabi? Halimbawa, Mikoy, ayusin mo ang mga gamit mo sa kwarto. Paano naman kung mayroon kayong mga tanong? Paano ninyo ito sinasabi? Halimbawa, hindi ninyo makita ang inyong medyas. Paano ninyo itatanong sa nanay o tatay ninyo kung nasaan ito? Halimbawa, Nanay, saan po nakalagay ang medyas ko? Ngayong araw ay pag-uusapan natin kung paano natin iaayon ang ating tono tuwing tayo ay magtatanong at magbibigay ng utos ng may paggalang. Basahin ang mga sumusunod na pahayag o tanong. Nakatikim ka na ba ng biko? Tikman natin ang pansit sa mesa. Nag-aaral ka bang mabuti? Mag-aral kang mabuti. Paano ko binigkas ang mga pangungusap? Ang tono at intonasyon ay maaaring makaapekto sa kahulugan ng mga pangungusap. Ang tono ay tumutukoy sa antas o kalidad ng boses habang nagsasalita. Maaaring mataas, mababa, malakas, mahina, masaya, malungkot at iba pa. Nakakaapekto sa damdamin o sa loobin ng sinasabi. Ang intonasyon naman ay tumutukoy sa pagtaas at pagbaba ng boses habang bumibigkas ng pangungusap. Nakakatulong ito upang ipahiwatig kung tanong, utos o pahayag ang sinasabi. Nakakaapekto ito sa kahulugan ng pangungusap. Halimbawa, kumain ka na. Pababa ang intonasyon. Ang pangungusap ay pahayag o utos. Kumain ka na? Pataas ang intonasyon. Ang pangungusap ay patanong. Paano kayo nakikisuyo sa iyong kapamilya, kaibigan o sa mga nakakatanda? Paano naman kung may gusto kayong itanong o ipaliwanag? Paano ninyo ito sinasabi? Pakinggan natin kung ganito rin ba makipag-usap ang bida sa ating kwento. Ang pamagat ng kwento ay Matulungin si Jose ni Fernand Kevin A. Dumalay. Mga tauhan: Jose, ang bata. Tess, ang nanay ni Jose. Ferdy, ang tatay ni Jose. Tess: Oh, Jose anak, nag-aral ka ba ng mabuti? Jose: Opo, Nay. Tess:
Nagluto ako ng sinigang na baboy. Kumain ka muna. Jose, salamat po, Nay. Pwede ko po ba kayong tulungan maghugas ng pinggan mamaya? Tess, aba, oo naman. Salamat, anak. Andyan na pala si tatay. Ferdy, may dala akong halo-halo. Pakilagay muna sa ref, Jose. Jose, masarap po ba ang halo-halo? Pwede ko po bang tikman? Ferdy, kailangan mo munang kumain. Kailangan may laman ang tiyan. Jose, sige po itay. Itatabi ko po muna ito. Ferdy, halika na. Sabay-sabay na tayong mananghalian. Jose, tutulong na po ako sa paghahain. Tess, napakabuti mo talagang anak, Jose. Batay sa ating kwentong napakinggan, ano-anong pagkaing Pilipino ang nabanggit? Masarap ba ang mga ito? Ang mga pagkaing nabanggit sa kwento ay sinigang na baboy at halo-halo. Anong mga pagkain ang paborito mo? Ano-ano ang mga sahog ng sinigang? Ang mga sahog ng sinigang ay baboy, gabi, kangkong, okra, talong, sitaw, kamatis, sibuyas, siling haba, at bunga ng sampalok o sinigang mix. Ano-ano naman ang sa halo-halo? Ang mga karaniwang sangkap ng halo-halo ay saging, kamote, ube, munggo, sago, gulaman, asukal, at hindi mawawala ang gatas at ang durog na yelo. Kung minsan pa ay may sorbetes at leche flan din ito sa ibabaw. Ang mga sahog na ito ang nagbibigay kahulugan kung bakit ang halo-halo ay tinaguriang pagkaing pang-Pilipino. Bakit kaya halo-halo ang tawag dito? Tinawag na halo-halo ang Filipino dessert dahil literal itong nangangahulugang halo-halo o mix together. Ito ay binubuo ng iba't ibang sangkap na hinahalo-halo bago kainin. Ang pangalan nito ay sumasalamin sa mismong paraan ng pagkain nito. Paghahalo ng iba't ibang sangkap upang makabuo ng isang masarap at makulay na kombinasyon ng lasa at tekstura. Kaya tinawag itong halo-halo. Tama ba ang ipinakitang ugali ni Jose? Ang ugaling ipinakita ni Jose ay tama dahil siya ay nagtatanong ng may paggalang at inaayon niya ang tono ng boses niya sa tuwing siya ay magtatanong. Gumagamit siya ng tamang mga salita sa paghingi ng pabor. Ang kanyang pakikipagkomunikasyon sa kanyang mga magulang ay may paggalang. Nasiyahan ka ba sa napakinggan na kwento? Ito ang ilan sa mga tanong sa kwentong pinakinggan natin. Isa-isahin natin. Basahin ito pagkatapos ko ng may tamang intonasyon. Una, nag-aral ka bang mabuti? Pangalawa, masarap po ba ang halo-halo? Pakinggan naman nating muli ang mga pangungusap na nag-uutos na nabanggit sa kwento. Basahin ito pagkatapos ko ng may tamang intonasyon. Una, kumain ka muna. Pangalawa, pakilagay muna sa ref. Mayroon bang pagkakaiba sa tono at paraan ng pagsasabi ng mga pangungusap na nagtatanong at nag-uutos? Ang tono o intonasyon ng pangungusap na nagtatanong ay karaniwang pataas ang boses sa dulo ng pangungusap. Ang tono o intonasyon naman ng pangungusap na nag-uutos ay karaniwang pababa ang boses sa dulo ng pangungusap. Bakit mahalagang wasto ang tonong ating gagamitin kung tayo ay magtatanong o mag-uutos? Mahalagang wasto ang tonong ating gagamitin kapag tayo ay nagtatanong o nag-uutos dahil kapag tama ang tono, mas nauunawaan ng kausap kung nagtatanong tayo o nag-uutos.
Ang tamang tono ay nagpapakita ng paggalang lalo na kapag nakikipag-usap sa mas nakatatanda, sa guro o magulang. Ang maling tono ay maaaring magbigay ng maling kahulugan at makasakit ng damdamin kahit hindi iyon ang layunin. Basahin ang mga sumusunod na sitwasyon at talakayin ang pagbabago ng intonasyon at tono sa pagtatanong at pagbibigay ng utos o pakiusap. Paano kayo dapat magbigay ng magalang na tugon sa mga sumusunod na sitwasyon? Narito ang mga sitwasyon. Una, gusto mong magpagawa ng halo-halo. Paano mo ito bibigkasin na may tamang tono? Pangalawa, kukunin ng suklay ngunit hindi mo abot. Paano mo ito bibigkasin ng may tamang tono o tamang intonasyon? Ano-ano ang magagalang na pananalita ang maaari nating gamitin kung tayo ay makikisuyo, mag-uutos o magtatanong? Ang magagalang na pananalita na maaari nating gamitin ay maaari po ba? Pwede po ba? Pakikuha po ng? Pakiabot po ng? Pakiusap po. Bakit dapat ugaliin ang pagiging magalang sa pakikisuyo o pagtatanong? Dapat ugaliin ang pagiging magalang sa pakikisuyo o pagtatanong dahil ito ay tanda ng magandang asal na itinuro ng ating magulang at paaralan. Isa rin ito sa batayan ng pagiging mabuting mamamayan. Mahalaga ba na isipin natin kung ano ang tamang tono bago tayo magsalita? Mahalaga na isipin natin kung ano ang tamang tono bago tayo magsalita. Ang tamang tono ay nakakatulong para maintindihan tayo ng maayos ng ating kausap. Kung hindi natin iisipin ang tono, maaaring magkamali ng pagkakaintindi ang iba. Ngayon ay gawin natin ang pagsasanay na ito. Makinig mabuti sa sasabihin kong mga salita. Iguhit ang puso kung ang tono ng aking sasabihin ay patanong at bituin naman kung ito ay pakiusap o pautos. Una, iwan mo sa labas ang iyong tsinelas. Ito ba ay puso, patanong o bituin, pautos? Magaling, ito ay bituin, pautos. Pangalawa, nahugasan mo ba ang mga pinggan? Ito ba ay puso, patanong, o bituin, pautos? Tama, ito ay puso, patanong. Pangatlo, ilagay mo sa kwarto ang iyong mga gamit. Ito ba ay puso, patanong, o bituin, pautos? Tama, ito ay bituin, pautos. Pang-apat, natulog ka ba ng maaga kagabi? Ito ba ay puso, patanong, o bituin, pautos? Tama, ito ay puso, patanong. At panglima, isara mo ang ilaw sa banyo. Ito ba ay puso, patanong, o bituin, pautos? Tama, ito ay bituin, pautos. Day 4. Characters and events from a story. At the end of the lesson, the learners will be able to relate events in the story to personal experiences, express opinions regarding the assigned text, use appropriate words in recalling past events, and present to the class properly sequenced events based on textual and visual interpretation. Magandang araw mga bata! Kahapon natukoy natin ang pagkakaiba ng tono at intonasyon ng mga pangungusap na nagtatanong at nag-uutos. Ngayong araw, babalikan natin ang kwentong pinakinggan natin kahapon. Tungkol saan ang napakinggan nating kwento kahapon? Tama! Ang kwento na ating napakinggan kahapon ay tungkol kay Jose na matulungin. Paano natin nasabi na si Jose ay matulungin? Tama!
Matulungin si Jose sapagkat gusto niyang tumulong kay nanay sa mga gawaing bahay. Anong katangian mayroon si Jose na gusto mong tularan? Ang katangian mayroon si Jose ay ang pagiging matulungin at magalang. Ngayong araw ay muli tayong makikinig sa mga kwento na ibabahagi ng inyong mga kaklase at sa kwentong ibabahagi ko. Pagkatapos ay sasabihin ninyo sa akin kung ano-ano ang mga pangyayari sa kwento ang naaalala ninyo at kung nagustuhan ba ninyo ang mga kwentong ating napakinggan. Bago tayo makinig sa ating kwento, alamin muna natin kung ano-anong mga salita ang pwede nating gamitin sa paglalahad ng mga pangyayari. Kilalanin ang mga sumusunod na parirala na maaaring gamitin sa pagsasaayos ng pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Ang mga ito ay una, pangalawa, pangatlo. Gamitin natin ang mga salitang ito para balikan ang mga pangyayari sa kwentong inyong napakinggan kahapon. Narito ang kwentong ating napakinggan kahapon na may pamagat na Matulungin si Jose, gamit ang mga pariralang una, pangalawa at pangatlo. Una, tinanong ni nanay si Jose kung nag-aral ba siyang mabuti. Sumagot si Jose ng opo nay. Sinabihan ni nanay si Jose na kumain na muna siya dahil nagluto siya ng sinigang na baboy. Pangalawa, tinanong ni Jose si nanay kung pwede siyang tumulong sa paghuhugas ng plato at pumayag naman si nanay. Pangatlo, dumating ang tatay ni Jose na may daladalang halo-halo. Gusto agad itong tikman ni Jose, ngunit sabi ni tatay na kumain muna sila at ilagay muna sa ref ang halo-halo. Tumulong si Jose sa paghahain at sabay-sabay silang nananghalian. Paano ninyo na ipapakita ang pagiging matulungin sa inyong tahanan? Alamin natin kung paano na ipakita ng ating tauhan sa kwento ang pagiging matulungin. Naipakita ni Jose ang kanyang pagiging matulungin sapagkat nais niyang tumulong kay nanay sa paghuhugas ng pinggan. Tumulong rin siya sa paghahain sa mesa. Siya rin ay sumusunod sa utos ng kanyang magulang. Makinig ng mabuti at maging handang ikwento muli ito sa inyong kaklase. Ang pamagat ng kwento na ating babasahin ay Ang Mabait na Pusa ni Fernand Kevin A. Dumalay. Si Mingming ay isang mabait na pusa. Isang araw, may nakita siyang ibong may sugat sa pakpak. Dahan-dahan niyang dinala ito sa kanyang bahay. Pinagaling ni Mingming ang sugat ng ibon at pinakain ito. Pagkatapos ng ilang araw, lumakas na ang ibon at nakalipad muli. Salamat Mingming, sabi ng ibon. Laging maging mabait. Ngumiti si Mingming. Masaya sa kanyang pagtulong. Ngayon naman ay sagutin ang mga gabay na tanong. Para sa unang katanungan, sino ang bida sa kwento? Paano mo siya ilalarawan? Narito naman ang posibleng sagot. Ang bida sa kwento ay si Mingming, ang mabait na pusa. Siya ay mapagmalasakit, matulungin at may mabuting puso. Para naman sa pangalawang katanungan, ano ang nangyari kay ibon? Ang ibon ay nasugatan sa pakpak at hindi makalipad. Pangatlong tanong, paano tinulungan ni Mingming ang ibon? Dinala ni Mingming ang ibon sa kanyang bahay, pinagaling ang sugat nito at pinakain ito. Pang-apat na tanong, ano ang nangyari sa ibon matapos ang ilang araw? Pagkalipas ng ilang araw, gumaling na ang ibon at nakalipad na muli. Panglimang katanungan, gusto ba ninyong tularan ang ginawa ni Mingming? Narito ang inyong posibleng sagot. Opo, dahil ang pagtulong sa kapwa ay isang mabuting gawain na dapat nating pamarisan. Pang-anim na katanungan, kung tayo naman ang tinulungan, ano ang dapat nating sabihin sa tumulong sa atin? Narito ang posibleng kasagutan. Dapat tayong magpasalamat at magsabi ng salamat. At pang-pitong katanungan, bakit kailangang marunong tayong magpasalamat?
Kailangang marunong tayong magpasalamat upang ipakita ang ating pagkilala at pagpapahalaga sa kabutihang ibinigay ng iba sa atin. Ngayon ay isaayos ang mga sumusunod na pangyayari na ipinapakita sa mga larawan batay sa tekstong pinakinggan. Isalaysay ang kwento ayon sa pagkakaayos ninyo ng mga larawan. Ano ang unang pangyayari batay sa ipinapakita sa mga larawan at sa tekstong inyong pinakinggan? Tama, ang unang pangyayari ay ito. Nakakita si Mingming ng sugatan na ibon. Ano naman ang pangalawang pangyayari? Ang pangalawang pangyayari ay ito. Dinala ni Mingming ang ibon sa kanyang bahay upang gamutin. At ano naman ang pangatlong pangyayari? Ang pangatlong pangyayari ay ito. Nagpasalamat si ibon kay Mingming. Ngayon ay isaayos at isulat ito ng sunod-sunod. Una, nakakita si Mingming ng sugatan na ibon. Pangalawa, dinala ni Mingming ang ibon sa kanyang bahay upang gamutin. Pangatlo, nagpasalamat si ibon kay Mingming. Bawat isa sa atin ay may iba't ibang ginagawa pagkagising sa umaga. Narito ang mga halimbawa ng mga ginagawa pagkagising sa umaga. Ang una kong ginagawa ay nananalangin. Pangalawa, inaayos ko ang aking higaan. Pangatlo, naliligo ako. Kayo naman, ilarawan ninyo ang inyong ginagawa pagkagising sa umaga. Siguraduhin na ang mga salitang una, pangalawa at pangatlo ay magagamit sa inyong paglalarawan. Anong katangian ni Mingming ang nais ninyong gayahin? Narito ang posibleng kasagutan. Ang katangian ni Mingming na nais kong gayahin ay ang kanyang kabaitan at pagiging matulungin. Tumulong siya sa ibon kahit hindi niya ito kilala at ginawa niya ito ng buong puso. Gusto ko ring matutong maging maalaga at maunawain tulad niya. Bakit mo nagustuhan o di nagustuhan ang kwentong ating pinakinggan? Nagustuhan ko ang kwentong aking pinakinggan dahil ipinakita nito ang kabutihan ng loob at pagtulong sa kapwa. Nakakatuwang malaman na kahit hayop tulad ni Mingming ay marunong magmahal at magmalasakit. May aral din ang kwento na dapat tayong maging mabait at matulungin kahit kanino. Gamit ang mga salitang nasa ibaba, muling ibahagi sa klase ang mga pangyayari sa kwentong Ang Mabait na Pusa. Gamit ang mga pariralang una, pangalawa, pangatlo. Ang unang pangyayari sa kwento ay una, nakita ni Mingming ang isang ibong may sugat sa pakpak. Dahan-dahan niya itong dinala sa kanyang bahay. Inalagaan niya ito ng buong ingat. Ang pangalawa namang pangyayari sa kwento ay pangalawa, pinagaling ni Mingming ang sugat ng ibon. Pinakain din niya ito araw-araw. Inalagaan niya ito hanggang sa ito ay lumakas. At ang pangatlong pangyayari sa kwento ay pangatlo, lumakas na ang ibon at nakalipad na muli. Nagpasalamat ang ibon kay Mingming. Masayang ngumiti si Mingming dahil nakatulong siya. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!